Ako lang naman yung teacher nyo. Hala, siya pala si teacher? Nagpanggap ako bilang transferee para alam ko kung sino dapat dito ang tutukan, lalo na yung attitude. Hala, lagot ka. Sir. Oo, ikaw sir. Maaari mo bang papuntahin dito bukas ang magulang mo? Kakausapin ko lang. Okay class, let's start our discussion. When you save me, my hands still strong, but my knees will fall too weak. Marvin? Ate, palagay po muna doon. Kasi mag-aayos po muna ako. Kasi dumating po yung mag-interview. Sa totoo lang, hindi ko nga alam na darating sila eh. Siguro, iset na lang natin ang panibagong schedule. Yung alam ko, at saka yung may permiso ako. Until you kiss my lips when you save me, my hands still strong, but my knees will fall too weak to stand. Ha? Marvin? Pwede bang bumalik ka na lang? Opo, siya po si boss. Tsaka hindi ko naman alam na dadating ka. Tama ba yung pagkakarinig ko? Na teacher yung pag-a-applyan mo? Teka, mali ka ata ng pag-a-applyan. Kasi hindi ganyang ugali yung tinatanggap ko. And I was over until you kissed my lips when you saved me. My hands still strong. Salamat naman babe at pumunta ka rito. Bago pa tayo lumala. Sino sa tingin mo yung bumabarang sa atin? Si Angelo, babe. Ha? Sino yun? Babe, pasensya ka na. Hindi ko kasi sinabi agad sa'yo. Kasi ayoko mawala ka. Pero babe, kailangan mong malaman to. Babe, kasal ako sa iba. Kasal ako kay Angelo. At may anak kaming isa. Binalaan niya ako na ipapabarang niya tayo nung hinihiwalayan ko siya. Binaliwala ko yun. Kaya ngayon kailangan natin siyang hanapin at pigilan. Dahil kung hindi, kamatayan na nag-aabang sa atin. Ano pong ginagawa niyo dito? Si Sir Jonard po palang naglibot sa inyo dito, Mr. Principal. Ikaw ang bagong principal dito? Oo, ako ang bagong principal dito. At nagpanggap lang ako bilang estudyante. Nagsuot ako ng ganitong damit at nagtsinelas para malaman ko kung paano itrato ng mga guro ang mga estudyanteng nag-aaral dito. Hindi ka ba naaawa sa mga batang nangangarap? Ikaw pa naman ang guro na magtuturo ng mga magagandang asal at karagdagang kaalaman sa mga estudyante mo. Pero ganyan yung asal mo? Hindi ka magandang ehemplo para sa pangalawang magulang nila. Hindi hadlang ang mga kasuotan ng mga batang gustong mag-aral dito, pribado man o pampubliko. Kung nais matuto at mag-enroll dito, ibigay mo sa kanila ang iyong mga kamay para tulungan sila, hindi para hilain sa labas at patayin ang mga pangarap nila. Pasensya ka na, pero hindi ka na makakapagturo sa eskwelahang sinasabi mong pinapangarap ko.